So ayun guys, welcome back sa aking YouTube channel at ngayon, itatakil naman natin sa tutorial na to yung continue ng series natin para sa Simple Student Information System. So ang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng factory ng mga models na to. At the same time, gagawin naman natin yung relationship na nakalagay dito sa diagram natin. So para simulan yun, syempre open natin yung code editor natin. Yan. And then navigate naman tayo dito sa factories, no? So dito sa factory, parang gagawa ka ng fake data, no? Magse-set up ka ng fake data at saka yung laman ng data na yon. So dito mo rin i-describe kung anong klaseng data yung gusto mong mangyari sa kada column para sa model na yon. Pwede ka naman dumiretso dito, mag-set up ng for each doon nag-supply ng data, pero ang kagandahan kasi dito sa factory pwede kang gumamit ng faker, no? Yung faker dito sa Laravel, PHP library siya na pwede kang mag-supply ng mga fake data. So gaya nito, fake name, fake email, password, and yung random token. So para makita nyo yung beauty na itong faker, so try natin mag PHP artisan migrate, refresh, and then seed. So kapag nag open tayo ng terminal, PHP artisan tayo, user. Yan, medyo loading, wait lang muna natin. Yan, user get. Yan, makikita nyo na wala pang nai-insert dito. Bakit? Kasi kapag tapos nyo mag-setup ng factory, kailangan nyo rin siyang i-declare dito sa database seeder natin. So sa kaso natin, ang gagawin natin is yung user factory count 10. Pwede kang gumawa ng 10. Yan, import lang natin, and then PHP artisan migrate, refresh, seed. Okay? So kapag nag-artisan tinker tayo, user get, yan, meron na tayong mga fake data. Okay? So, madalas ang ginagawa talaga, gumagawa yung ibang developer o yung proper talaga na dapat mong gawin. Kapag gumawa ka ng factory, kailangan mo rin gumawa ng seeder. Bakit? Kasi nakakapagod nga naman o delikado masyado kapag ganito ginagawa natin. Migrate, refresh, seed, di ba? So, ang pwede mong gawin ay gumawa ka ng seeder ng factory na yon o ng model na gusto mong gawa ng fake data para yun lang yung i-declare mo kapag gusto mong i-push yung seeder nun. So, kunyari, PHP artisan make seed user seeder. Yan. So, ang gagawin natin, dito tayo magtatawag nung sa faker. So, copy lang natin to and then paste natin dito. Okay, import. Natin kalimutan. Then, subukan natin. PHP artisan db seed. Wait. Tinker. Tingnan muna natin yung data. So, clear muna natin yung data. Migrate tayo. Refresh. Pero walang flag na seed. So, kapag nag-artisan tinker tayo ulit, user get. So, wala na ng laman. So PHP artisan dbseed class user seeder. Yan. So artisan tinker tayo ulit. Yan, dito nyo makikita na nagkaroon na siya ulit ng laman dahil nandito. Pero kung gusto nyo naman na hindi na gumawa ng seeder, pwede nyo i-declare dito. At kung marami na kayong seeder o dun sa team na sinalihan nyo, marami nang nakasetup na seeder, pwede nyo tawagin tong this call. Then supply kayo ng class sa loob. Okay? So clear muna natin yung data. Artisan migrate, refresh. Then PHP artisan tinker tayo para makita natin. So walang laman. PHP artisan db seed. Okay? So kapag db seed lang yung nilagay mo dito at wala kang nilagay na dash class na flag, automatic kung ano yung laman dito sa database seeder, yun yung mga i-execute ng class. Okay? Nakuha ba natin yun? So, ang gagawin natin dito, pwede tayong mag-direct. Ang gagawin natin dun sa course, magda-direct tayo sa factory. Dito natin i-declare. At dun naman sa student,
ang gagawin naman natin ay gagawa tayo ng seeder. Same lang din sa department. Gagawa tayo ng factory pero hindi tayo gagawa ng seeder. So para makita nyo lang as example, okay? Pero hindi ko sinasabing ganun yung gawin nyo lagi. Mas maganda kung meron kayong factory, mag-setup din kayo ng seeder. Okay? So unahin natin yung course. Kuha tayo ng factory, make factory course factory. Okay? So dito sa course factory, pwede kang mag-declare dito ng public model and then isusupply mo yung model. Pero kung ang convention mo naman dito is same name ng model mo, hindi mo na kailangan i-declare to. Okay? So by default sa Laravel 10 and 9, meron na siyang use has factory. So dito dahil dito kaya mag-auto wire na yung factory mo na hanapin yung model na yan. Okay? So, ang gagawin natin dito sa course factory, visit muna tayo dito sa course. So, meron tayong course name and department ID. So, meaning to say, kailangan nating i-set up muna yung department before tayo mag-insert ng data para sa course factory. Kasi anong isusupply natin sa department ID? 'Di ba? So, gagawa din tayo ng factory para sa department. Factory, department, factory. Yan. Then, uunahin natin dito. So, create departments. Silipin lang natin department ID and department name. Okay, so department ID, department ID, fake unique word. Pwedeng gawin natin dito number o digit. Alam ko, ayun, random digit. So, random digit. Yan. Pwedeng ganito, pwede ring unique. Random unique. Meron bang unique? Unique. Ayan, unique ID. Or pwede rin tayo mag-UUID. Okay? So, string. Yan. Helper. String helper. Then, department name. So, gagawin natin dito, fake name. Department name. Yan. Tama ba? Department name. Okay. So, setup. Okay na dito sa department factory. Nakapag-setup na tayo. Next naman is dito sa course factory. Okay. So, course ID. Department ID. No. Kailangan natin kumuha dun sa department. So, ang gagawin natin dito, department in order in order random in order yata yun. Pwedeng random pero pwede rin in order random. Yan. Department ID. Yan. Pwede rin tayo dito mag-add ng question mark. So, nangyayari, kukuha siya dun ng isang record sa department ng randomly and then kukunin niya yung department ID. Okay? So, ngayon na nakapag-setup na tayo na ito, proceed naman tayo sa database seeder natin. So, dito, tatawagan natin yung factory natin. So, department factory 10 and then yung course naman. Okay? So, sabihin natin 10 lang din to. So, nag-direct tayo dito. Hindi tayo gumawa ng seeder para dun sa mga factory na to. So, run lang natin yan. dbseed. So, kung makikita nyo ngayon, kapag nag-artisan tayo dun sa department, get, okay, app models. Yan, meron na tayong fake data. Okay? Same lang din dun sa course. No? SunTinker course get app models. Yan. So, meron na rin tayong fake data. At yung department ID na ito is link doon sa mga departments. So, kung mapapansin nyo, sa mga bagong manonood na ito, yung data type natin para dito sa department ID and then yung course ID is hindi siya integer. O dito sa department ID, hindi naka foreign key dahil itatackle natin yan sa next na tutorial. Okay?
So ngayon, ang kailangan naman nating i-set up is yung para sa student. So gawa muna tayo ng PHP artisan make factory student factory at PHP artisan make seed student seeder. Okay? So dito, magsiset up tayo ng student ID, last name, create students, tingnan lang natin, birth date, fake data, and then address, course. Okay, import lang natin yung course. Ngayon na nakagawa na tayo, dito naman tayo sa seeder. So student factory 10. Okay, and then i-declare natin yung seeder natin na yun dito sa database seeder. Okay, so pansinin nyo magma-migrate fresh lang ako para mawala yung data, and then PHP artisan db seed. Pansinin nyo yung mga hindi natin nilagay dito sa call o yung mga walang seeder o nag-direct lang tayo gamit yung factory, hindi siya na-i-include dito. So I suggest talaga na gawan nyo siya ng seeder. Okay, so kapag nag-check tayo nyan sa student natin, app model student get, yan, makikita natin ngayon na meron na siyang data. Okay, kung ilan yung dineclare natin dito, 10. So 10 records din yung nandito. Ngayon proceed naman tayo sa relation. Dahil dun sa diagram natin, course ID is linked dun sa courses, and then yung department ID is linked dun sa departments. So ang gagawin natin, unahin muna natin yung sa student. Okay, split lang natin to, and then tawagin natin yung course dito. Yan. So ang gagawin natin dito, public function course return this has one course ID. Next naman dito sa course natin, makikita nyo na link yung department ID to departments. So gagawin naman natin dito, public function department return this has one department. Okay, semicolon, save. Ngayon, para matest natin yung ginawa nating relation sa model na student papunta dun sa course, then yung course papunta naman dun sa department, ang gagawin natin dito sa artisan natin ay student, huwag natin kalimutan yung namespace, models with course, and then course dot, para umaccess tayo din sa relation ni course, sa mga naka-include na relation dito sa course model, department, and then first. So yung unang record lang muna sa student yung kukunin natin. Yan, so makikita natin dito na from student and student model, connect yung gamit yung course ID, connect tayo papunta dun sa course para makuha yung information o yung data, and then gamit yung department ID, connect naman tayo papunta sa department record. So okay, so na-achieve natin siya. So gawin naman natin yung sa course. So app models course with department, and then first. Yan, so ganun din dito. Pwede rin natin tawagin yung get. Okay, so dito na muna nagtatapos tong video natin na to. Salamat sa mga nanood, at kung meron kayong katanungan, huwag nyo kalimutang i-comment yan. I-like nyo na rin tong video na to, share nyo na rin, at mag-subscribe na rin kayo sa YouTube channel na to para ma-notify kayo sa mga bagong video natin na i-upload. Yun lang, salamat.